Bumaba ang mga manikin sa website ng isang kumpanya sa bansang Estonia. Bukod sa robot, ang mga ito, nagbabago pa ho ng hugis ng katawan. Yan daw ang sagot sa problema ng mga bumibili ng damit sa pamagitan ng internet. Virtual fitting room ang tawag sa website na ito. Kapag ibinigay ninyo ang tamang sukat ng inyong katawan at ang nagugustuhan ninyong damit, makikita na raw ang itsura nito sa modelong manikin. Dahil dito, bumaba raw yung bilang ng online customers na nagbabalik ng mga damit na hindi kasya sa kanila. Halos 100,000 iba't ibang hugis at sukat ng katawan ang naipapakita ng manikin na robot. Bukod po sa mano-manong pagsukat sa tubig ulan, gumagamit din ang pag-asa ng tinatawag na Doppler radar. At yan ay ginagamit sa pagsukat ng lakas ng bagyo at sa dami ng ulan. Ang problema, iilan lamang po ang ating Doppler radar. Kaya maraming lugar ang hindi nababantayan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isang suite. Kahit nakakapagod ang trabaho ng mga weather forecaster ng Pag-asa sa panahon ng tag-ulan, ganado raw sila dahil na rin sa magagandang kagamitan. Gaya na lang ng mga Doppler radar sa Aurora, Benguet, Subic at Surigao del Sur. Dahil sa mga Doppler radar na ito, nakikita ng Pag-asa ang paparating na bagyo, kung gaano ito kalakas, pati na ang hangin na dala nito. Ang mga datos na nasagap ng mga Doppler radar natatanggap ng opisina ng Pag-asa sa Quezon City, kaya alam agad nila kung saang panig ng bansa umuulan kanina. Possibly may ulan dito sa Manila Bay. Yan. 10 mm per hour. So, ibig sabihin, okay yan kasi almost malapit sa lupa. Ang iba't ibang kulay sa screen, indikasyon ng iba't ibang lakas ng ulan. Itapat lang ang cursor, lalabas na ang dami ng ulan na bumubuhos. Ito ang batayan nila kung ang ulan ba ay light o 2.5 mm per hour, moderate o 2.5 to 7.5 mm per hour, at heavy o yung hindi bababa ng 7.5 mm per hour. Ito yung light. Ito yung moderate. Yung light is yellow-green. Tapos orange, yung moderate. Tapos yung pink and red is heavy. Magkakaroon na raw ng Doppler radar sa Tagaytay, Cebu at South Cotabato. Pero hindi pa raw sapat ito para mabantayan ang lahat ng sulok ng Pilipinas. Kaya gusto raw nilang maglagay din sa Zamboanga Peninsula, Palawan at sa Antique. Lahat ng equipment naman natin, importante yan. May kanya-kanyang gamit, ganon. At this is the result of new technology. Gusto talaga natin by 2013, maganda na yung ating coverage. Bukod daw sa Doppler, gumagamit din ang Pag-asa ng conventional radar at satellite para maiwasang magkamali sa kanilang forecast. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sakit na ulo rin ang hindi paghupa ng baha sa ilang lugar sa Taguig. Isang bata roon nahulog sa binang manhole na buti na lang ay agad nasagip. Nakatutok si Maris Umali. Lubog pa rin sa baha ang ilang mga kalsada sa Purok Laura Drive, Barangay Bagong Bayan, Taguig kahit pa sumikat na ang araw dito. Peligro tuloy ang idinulot nito sa mga residente, partikular sa 2 taong gulang na si Kenji. Kwento ng kanyang ina, nalingat siya habang naglalaro ang anak. Maya-maya pa, di na niya ito mahanap. Yun pala nahulog na ito sa manhole na napuno rin ng tubig baha. Buti na lang at nasagip ang paslit. Nalapag na lang po doon sa labas, tapos hinanap ko po. Hindi ko po siya nakita, tapos po, yung pamangkin ko po pumunta lang sa bahay, sabi po, itong anak ko nga po nalulunod daw po dito. Tumakbo po ako. Tapos po namumutla po siya. Madalas talaga bahain ang lugar nila dahil mababa ang lugar na ito. Dati raw mabilis humupa ang tubig baha rito. Ngayon lang nila dinanas ang ganito kahit di na gaanong umuulan, lubog pa rin sila sa baha. Nakita namin na wala na talagang lalabasan yung tubig. Nakita naman po natin na yung tubig stagnant na siya. Wala nang dadaluyan dahil sa taas ng tinambak ng subdivision, wala naman sila ipinrovide na maayos na drainage. Hindi rin biro ang posibleng dulot nitong sakit sa mga residente. Dahil naging stagnant at walang madaluyan ng tubig, dumami naman ang mga lamok. Yung ilalim namin ng puno ng tubig, humupa man siya pero sumasalakay din yung mga yung maraming lamok. Nangangamba kami baka yung anak ko, yung mga anak namin dito, mga kabataan dito, baka magkadingge, gawa ng salamok na malalaki talaga. Hirap din ang mga bata sa pagpasok sa eskwela. Kahit may mga tuyong kalsada, di naman maiwasang sumuong pa rin ang ilan sa baha.
Bakit? Mahirap po. Kahit? Dumaan po sa ba. Mahirap po. Dahil? Ba. Nagsagawa ng lokal na pamahalaan ng mapping at house tagging para masensus lahat ng mga residente sakaling kailanganing ilikas. Nagpatambak na rin sila sa lugar kasabay ng pagsasaayos ng 3 drainage system na tatago sa Laguna de Bay para maibsan ang kanilang kalunos-lunos na sitwasyon. Yun na lang kasi ang nakikita namin paraan nga para maiangat yung mga bahay nila, nga magkalibel kami doon sa tambak ng subdivision, para hindi nabahayin yung mga kabahayan. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Agaw eksena si Shania Twain sa Country Music Television Music Awards. Nadulas kasi ang singer habang naglalakad siya papuntang stage at napaluhod pa. Isa si Shania sa mga awards presenter ng show. Para namang walang nangyari dahil very poised pa rin ang singer nang makarating siya sa stage. Up next, cast ng Twins Class of 2012, enjoy sa kanilang kulitan, sa kanilang shooting. Sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Abangan! Bulkan sa Hawaii, nagbuga ng nagbabagang lava. Ikatlong pagtutuo si Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Tuloy na nga ba? Ascals, may pabuya sa janitor na nagsauli ng kanilang nawalang charity money. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.